nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. Ito ang nakita ng mga alagad kay Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Well, sabi nga ho ng isang philosopher, isang Greek philosopher, anong sabi? What is constant is change. Ang tanging nananatili ay pagbabago. Pero ngayong panahon na ito, hindi lang basta may nagbabago. Napakabilis ng pagbabago. Yung alam, depende sa direksyon. Mayroong paunlad, mayroong pabulong. Pero ngayong panahon na ito, makikita natin, napakabilis ng pagbabago na nakikita natin, lalong-lalo na itong kapanahunan natin kaysa sa mga nakalipas na kapanahunan. At globalized. Maging ito man ay sa bahagi ng agha, ng kalusugan, ng tinatawag natin teknolohiya ng kasalukuyang panahon, ay makita natin at globalized. Hindi lang tayo ang naapektuhan sa lokal. May mga pagbabago na kapag nagbago sa lugar na yon, ang epekto ay global. Tulad nila ng halimbawa ngayon, nagliliparan na naman ngayon ang misay sa Iran, Israel, at sa US. Ano yung epekto? Baka tumaas naman ang gasolina. Well, bahagi ko yan. Kaya makita natin, ipinamanin, ano sabi na natin, kahit sabi natin, maraming mga pagbabago, sabi nga na, normal, pero yung pagbabago nyo na susunod, parang araw. Ano nais na ipayuwakin ng pagbabago nyo ng Jesus? Yung paanyaya na nawa, so nakikita natin pagbabago sa lipunang ginagalawa natin, dapat din ay nakaangkla sa pamantayan na naipinahayag ng ating Panginoon sa Kristo sa bundok ng Tabor. Ano yun? Na huwag natin kalimutan ang Diyos sa ating mga pagbabago. Kasi makita natin may mga tao yumayaman, pero wala naging lapastangan. Bahagi yun. Nakita natin na may mga pagbabago na alin. Sabi nga natin, akala natin yung makabubuti, yun pala ay alin, makawawasak. Bahagi yun. Kahit na yung problema na natin ngayon na hinaharap sa korupsyon, sa mga substandard na flood control, at sa lahat pa ng iba't ibang bahagi ng ahensya ng gobyerno, ay makita natin, at hindi ba yan wala talagang proyekto. Goals. Bahagi yun. Kaya, huwag natin kalimutan ang Diyos na ipinaalala sa atin alin. Kasi ito'y pagbabago na kasama yung alin, si Moises at si Elias. Ang simbolo ng Torah, ng batas. Yung tinatawag natin 5 libro ni Moises. Bahagi yun na kung saan ay nagpapahayag ng aling pagsunod. Practically ano yun, yung 10 utos ng Diyos. Ni Elias, sumisimbolo sa mga propeta. Practically yung alin, the Old Testament. Yung banal na kasulatan na kung tawagin natin ay lumang tipa. Na tumutuloy sa kaganapan ng pangako ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi dapat mawala si Jesus sa ating pag-ibig sa daigdig na ito. Kasi maraming pagbabago na nakikita natin na gawa ng nakalimutan natin ang Diyos
pananagutan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang paghingi natin ng tulong sa Espiritu Santo, ay nakita natin destructive, hindi nakaliligtas, nakawawasak. Bahagi yun. Hindi lamang sa buhay ng tao, hindi lamang sa pastor, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Kaya napakalaga natin, dapat nakikita natin yung palaging kasama natin sa Jesus. At ano yung tinuturo dito? Isang pamamaraan na makita natin, lalo-lalo na, kasi kapag may pagbabago, there is always a resistance between the old and the new. Bahagi yun tungkol sa natin doon, saan ba yung pananampalataya namin dito? Saan ba yung pagkilos natin dito sa mga pagpapanibago na ito? Pagkakataon na kung saan makita natin, maganda o yung ipinahayag dito. Ito rin mo yung tema ng sinodality. Ano yun? Yung ipinamanig dito. Ito ang pinakamamahal kong anak, nagpulos kong pinalulungdan, pakingganin mo siya. Mahalagang elemento yung alin. Yung katahimikan para makinig. No? Kasi yung bakit makikinig para sa tunay na pag-uusap. Kasi yun ang nakita natin. Nag-uusap si Jesus, si Moises, at saka si Abraham. Napakahalaga yung communication. Kahit na commission, sabi nga natin, may meeting na lamang kumisa na ng audience yung pagsimbahan, may cellphone naman. No? Eh, hindi pa rin technological advancement, ano? Pero, hindi pa rin umaakay. No? Ay, wala. Lalong-lalo sa loob ng pamilya. Bahagi yun, napakahalaga yung pag-uusap. No? Hindi yung monologue, conversation, sa panyaya ng simbahan, narinig niyo yung salitang alin, conversation with the Spirit. Bahagi yun. Kasi kung talagang nakikinig tayo sa Espiritu Santo, hindi tayo mag-uusap. Lalong-lalo na saan? Sa loob ng pamilya. Kailan kayo nag-uusap bilang isang pamilya? Kailan kayo nagsama-sama kumain bilang isang pamilya? Lalong-lalo na kapag ang mga anak ay nag-aaral sa kolehiyo. Bahagi yun. Ang pagkakataon, magkaroon ng tunay na pakipag-ugnayan. Hindi yung monologue. Hindi yung monologue. Conversation. Bahagi yun. Na makita natin. Pag-uusap. Dalawa o tatlo o hindi pa. Kaya hilingin natin sa harapan ng Panginoon at bahagi yun na kung saan ay alin. Pagkatapos ito, ano yung ipinangamanig? Para kumilos. Kasi sabi nga ulit ito, luminto na lang tayo. Anong sabi na Jesus? Hindi, bababa tayo. At bahagi yun na kung saan ay makita natin na alin. Bababa sila para saan? Para sa maganapan ng pagliligtas ng bayan ng Diyos. Kinakailangan natin yung pamamaraan na nakita natin bilang kaganapan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos mula sa lumang tipan ay alin, yung pamamaraan ng krus. Bahagi yun at ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, kumisa, ang problema natin ngayon, alin? Kumisa na rin. Ini-skip natin yung proseso. No? Huwag natin kalimutan natin. Bago na muling pagkabuhay, mayroong pagkapako sa krus. Kaya alam nyo, maganda yung ngayong panahon ng Quaresma, ang ginagawa natin ngayon. Stations of the cross. 14 station of the cross. May istasyon. Hindi ba pwede skip mo? Hindi ba pwede kung tawagin natin ay shortcut. Bahagi yun. Yun ang temptation ngayon ng kasalukuyang panahon. Gusto natin ng shortcut. Bahagi yun. Kaya yung corrupt practices na mamayanin kasi alin, gusto natin shortcut.
At minsan ginagamit ng yung iba para sila ay magkapera, patatagalin. Para bahagi yun. Patatagalin naman yung proseso na kung ito pwede namang padaliin. Na bahagi ng pagkilos. Pero sana maunawaan natin na itong station ng Lacosia ay nahahandong sa muling pagkabuhay. At ang muling pagkabuhay ay nagkakaroon ng kahalagahan sa pamamagitan ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan ni Moises, ni Jesus at ni Elias. Bahagi yun na kung saan ay makita na ito yung pamamaraan ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. At kinakailangan, kung gusto natin sumama sa muling pagkabuhay, kinakailangan dumaan din tayo sa mga istasyon ng Diyos. At bahagi yun, ang panyaya na Jesus ay huwag kayong matakot. At bahagi yun na kung saan ay tayo ay kinakailangan tumindig, at ating pangatawanan yung nabanggit na pagkilos. At yun, para yung makita natin yung tunay at tapat na pagkilos natin sa nakita natin makatutulong at nakaliligtas na pagbabago.